Magsisilbing katuwang ng Philippine Coast Guard ang fast response cutters ng Estados Unidos para magpatrolya sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. 4 na fast response cutter ang bahagi ng rotational deployment ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ayon kay U.S. Undersecretary of War for Policy Elbridge Colby, ang mga barkong ito ay magsisilbing katuwang ng Philippine Coast Guard para magpatrolya sa West Philippine Sea sa mga isinagawang maritime cooperative activity sa mga nakalipas na buwan. Naging kalahok na ang mga barkong ito ng US Coast Guard. Tiniyak din ni Colby ang patuloy na suporta ng US sa Pilipinas pagdating sa resilient infrastructure at operasyon ng 9 na EDCA site sa bansa. Here in the Philippines, our alliance is undergoing a historic modernization rooted in profound mutual respect. This is not a one-sided partnership. The Philippines is stepping up, taking the lead to defend itself, and investing more to modernize its military and Coast Guard. Hindi rin umano iniiwan ng Estados Unidos ang Asya. Sabi ni Colby, ang presensya ng US sa rehiyon ay nakabase sa disiplinado at kinakailangang strategic prioritization. We are replacing the hollow, merely symbolic engagement of previous decades with a formidable, resource-backed posture calibrated to actual structural realities. Binigyang diin naman ng US official na kinakailangan pa rin ng kanilang mga partner nation na pagtuunan ang sariling modernisasyon para sa pagdepensa sa teritoryo. Our priority is to field a fully operational, resilient architecture of denial defense stretching along the first island chain. Yet this defense architecture cannot rest on American shoulders alone. Bahagi ng pagbisita ni Colby sa Pilipinas ang courtesy call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Palasyo, kasama si Assistant Secretary of War for Indo-Pacific Security Affairs John No. We have a lot of U.S. visitors, U.S. officials coming to the Philippines on a regular basis. And we will have more of that in the coming months and I guess in the next year or so, because of the many things that we're doing. We have the economic ties, we have the defense ties. Samantala, aprobado na ang large-scale exercises at iba pang engagement sa pagitan ng Philippine at US Armed Forces para sa susunod na taon. Nilagdaan ito sa isang 8-star memo ni na Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Antonio Navarrete at US Pacific Command Commander Admiral Samuel Paparo. Pinagtibay rin ng dalawang opisyal sa taunang Mutual Defense Board Security Engagement Board na isinagawa sa Camp Aguinaldo ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika na magdiriwang ng ika-75 anibersaryo ngayong buwan. Patrick De Jesus para sa Bayan.